Good morning! No, dadaling ko na ang anak ko sa school. Kaya gising ko lang yan. Wala na toothbrush dahil late na kami. Wala na ding hilamos and dire-diretso na kami. May exam kasi yung anak ko. Hindi kami pwede malate. Pero kayang-kaya niya yan. We don't take seriously this education. Just enough for my daughter to have fun in school. Little bit learning is okay. Not forcing her to learn. Ay, nahirapan ako ibalik tong goma sa tumbler niya. Late na kami dahil dito. Ay, pwede na nga yan kahit di pantay. Ito, saan to? Yung Municipal of Navotas City. San Jose Church and Academy of Navotas City. Bili muna kami intermediate path. Yun daw ang kailangan sa exam nila. Hindi ba pwedeng manghingi na lang? Kami dati nun manghihingi lang. Thank you. Isa lang. Apa. Oo, meron. Dito kami bibili. Nalagay ako pera dito para pag may gusto kabili. Okay, here we are in Navotas Elementary School, also known as Central. Dito ka na. Doon ka na daan. Helmet. Good luck. Galingan mo exam. Kainin mo lang. Salt na. Kunti lang yun. Parang air lang yan. Ayun. Okay, let's start with our time lapse of our daily life in tindahan. Guys, kahit nagtitinda, be productive. Wala masyadong bumibili ngayon, kaya sisingit muna tayo ng paglalaro. Nakikita nyo ba yan si Kuya? Nagbukas siya ng Sunmig Light. Ang binibili niya talaga is
Cobra, pampagising, pampatulog yung nabili niya. Kung makikita nyo dyan, nagre-research ako sa mga plan ng internet dahil yung binabayaran ko is 2,000 for 25 Mbps only. Dahil na-alarma ako sa minessage sa akin ni Kiko na meron silang binabayaran na 2,800 pero pinakita niya sa akin yung internet test na nasa 600 Mbps, 2,800 lang, konti lang oh. Diba? Kaya ako nagre-research ngayon, gusto ko yun. Yan, shoutout sa tropa natin si Jeff, ang ating tattoo artist. Nakita niya nagbablog ako. Oo nga pala, abangan nyo din po yung vlog niya. Nag-aaral na siya mag-animation. Mag-i-start na din siya, kaya abangan nyo. Yan na, nag-helmet na ako. It's time na para sunduin na aking daughter. Tapos na ang kanilang exam. Mas maagang uwihan nila sa normal day. Yan, dumaan si Robby, yung naka-green. Nagluluto pala siya ng merienda. Nagdala siya ng alpahor sa amin. Masarap, natikman ko. Medyo gabi ko na nga lang natikman dahil ang dami pa namin food, inubos pa namin. Tsaka masela ng taste buds ko, kaya sigurado masasarapan kayo doon. Dahil bira ako magsabi na masarap ang pagkain. Ayan, nakauwi na din kami nga pala ni Kay. Kumakain na din ang mami niya. Next na siya. Wala talaga sa oras ang kain namin. Sobrang busy. Yung pagkain na yan, isa sa mga bihira naming magawa na makakain ng sabay-sabay. Ayan, umakyat nga pala muna ako dyan. Palit muna kami. Siya muna ulit magtitinda. Kasi susubukan kong magpahinga. Umidlip habang tulog pa si baby. Gising na si baby. Buhat-buhat ko na yan. Salitan na kami ng buhat. Kasi isa lang ang kayang magtinda. Ang baby namin ayaw niya nang hindi siya binubuhat. Palagi ko pinag-iisipan paano namin i-automate ang tindahan. Pero sa tingin ko hindi talaga. Kung mag-automate kami sa bagong business na lang siguro. Medyo bumagal yung video dito, no? Ginawa ko dyan, pinas forward ko na lang ng times 8 kasi nagkamali ako, hindi ko na time lapse yung camera.
Kinat ko na nga pala ng kinat yung video kasi nga 17 minutes na, masyado na mahaba para lang mapanood nyo yung buong araw na aming pagtitinda. Kung mapapansin nyo, no, paiba-iba din yung boses ko pag nagbo-voice record ako kasi ginagawa ko din to habang nagtitinda. Kaya buong araw ko tong ginagawa rin dahil pa unti-unti, pa singit-singit lang ang aking pagbo-voice. Yan, nakikita nyo naman kung gaano kami kabisi sa tindahan, pag-aalaga ng bata, pagtitinda, yung panganay namin, paano namin naaasikaso. Tapos nakukuha ko pang mag-rides. Kita nyo naman paano ginagawa ng asawa ko dyan. Nakakapagluto pa yan. Paano pa kami naglalaban yan, nagugas ng pinggan. Diba? May mga house chores din na kailangan gawin bukod dito. Kaya kung mapapansin nyo, no, yung setup ng tindahan namin, pwede silang pumasok, kumuha ng items na gusto nila. Ang maganda rin yun, nakakakuha din sila ng item na hindi rin nila kailangan. Kaya maganda, bukod sa magsusukli ka na lang pag nagbabayad na sila, parang 7-Eleven style or Pure Gold style. Counter na lang talaga kami, tsaka mag-refill, mag-replenish, yan. Nag-come up kami sa ganitong idea kasi nga nung di pa kami nagtitinda, palagi akong nagtatanong sa isip ko, paano kumikita yung 7-Eleven, di ba? Ang mamahal ng item nila, tapos may mga tauhan pa sila. Kaya sa tingin ko, kaya ko din maglagay ng parang 7-Eleven style, lahat ng hinahanap nila nandito, pati yung mga rare meron ako. Naglagay na din ako ng vending machine na coffee. Dati nagtitimpla lang ako pero hindi na talaga kaya. Meron din kami siomai, tinanggal ko na din dahil hindi talaga kaya. Sobrang dami bumibili, hindi kaya ng sabay-sabay. Tsaka hindi kaya mag-franchise ng 7-Eleven noon dati. Sobrang mahal ng 7-Eleven. Biro mo paano pa sila nakakapagbayad ng guard, diba? Wala akong kopya ng aking mga pictures ng tindahan dahil naban yung Facebook ko dati. Sayang, sana makita nyo paano yung naging progress ng aking tindahan. Paano lumaki ng ganito. Dati 24 hours ako nagbubukas. Talagang wala talagang tulugan. Struggle talaga, survival ang tindahan. After or pre-pandemic, doon na kami nagkaroon ng kung anong oras talaga kami sasara. 3 AM ang nilagay namin kasi nga para makapagpahinga naman, hala talaga halos di na kami nakakapagtabi ng asawa ko sa sobrang busy. Sabi nila mahirap daw talagang magkaroon ng tindahan, para lang kulungan kung tawagin nila. Hindi ka na makakaalis dyan. Kung magiging Chinese nga lang daw lahat ng tao, walang magiging gera dahil wala daw magbabantay ng tindahan, di ba? Isa pa sa tingin ko na gustuhan ng tao dito, no? Kapag mag-GCash sila, dyan lang. Meron nang nakalagay dyan, i-scan na lang nila. Tapos kapag may gusto silang bilhin, papasok na lang talaga sila. Dire-diretso, kala mo dyan na sila nakatira. Close namin dyan, gagawa naman ng asawa ko ng siomai. Tapos matatapos siya ng mga 6. Di-deliver ko naman sa tindahan, sa lugawan. Tapos habang ginagawa niya yung siomai, may bago na akong ginagawa. Nagda-live stream muna ako kasi hindi ko na siya natutulungan doon sa siomai. Gusto niya, siya lang yung gumagawa. Nagkakaroon lang kami ng konting problema pag gising si baby. Alright, 3 AM na. Kailangan ko na check yung bento machine namin. Check ko yung powder, yung cups, kung marami pa, puno na ba yung coins. Yan. Pagkatapos yan, kaklose na namin. Gagawa naman si
wifey ng siomay. Naglaba nga pala kami, magsasampay muna ako. At maya-maya magla-livestream ng mga 1 hour lang. Shoutdown ko muna to habang nagsasampay. Pagod na si Abby kaya kailangan niya ng tabihan si baby kasi kailangan niya ding padedehin. Alright, dito na po nagtatapos ang video natin. Don't forget to subscribe, like, and share niyo na po kung kaya.